Tropical Storm Phung Wong is expected to enter the Philippine Area of Responsibility by midnight or early Saturday morning and will be given the local name Uwan. It was last spotted 1,500 kilometers east of northeastern Mindanao or 1,470 kilometers east of eastern Visayas. Pag-asa said there is an increasing chance of landfall over northern or central Luzon by Monday. The Weather Bureau also warned that Phung Wong may strengthen into a typhoon within 24 hours and could reach super typhoon category by tomorrow evening or Sunday morning prior to landfall. Let's get more details from our kapatid weather frontliner Alvin Pura. Alvin, ano ang update ngayon sa lokasyon ni Tropical Storm Uwan? Yes, good morning Gretchen at good morning sa inyong mga viewers. Si Uwan nga o yung ating bagyong may international name na Phung Wong, ito yung tatawagin nating Uwan if makapasok na sa ating Philippine Area of Responsibility, is currently nandito sa around 1,500 east ng ating bansa at nasa labas pa ng ating PAR. Possible yan mamayang late night or hanggang early morning, bukas, Saturday, makapasok yan ng ating Philippine Area of Responsibility. If makapasok na po yan ng ating PAR, yan po ay mabibigyan nga ng local name na Uwan. And kung papansinin nyo yung ating satellite image, as of now, although nasa labas pa ito ng PAR, is medyo malawak yung kanyang circulation at yung kanyang circumference. So, bukas, wala pa naman yung magiging direct effect sa atin, pero by Sunday, most probably yung kanyang outer rain bands at outer wind field isasabit na dito sa mga areas ng Bicol region. Kasama dyan yung areas ng Eastern Visayas, particularly itong Samar, and some areas ng Calabarzon area. And ito pong si possible na tawaging Uwan is inaasahan natin na mas malapit na dito sa mga areas ng Central Luzon and sa darating na Sunday, Central Luzon and Northern Luzon. So, ayan. Okay, dito sinama ko yung ano natin, yung tinatawag nating pressure map. So, meron tayong lines of equal pressure dyan. And pag mas malalapit yung ating lines, ibig sabihin mas malalakas yung ating hangin. Dito sa Bagyong Uwan, by Sunday, is kung mapapansin nyo, although yung ating concentration ng mga pagulan ay nandito sa Northern Luzon and most parts ng Luzon, mag-e-extend yung hangin yan up to hanggang dito sa areas ng Visayas, Palawan at ilang portions ng Mindanao. And yun nga, pinakamalapit itong si Uwan by Sunday night hanggang Monday morning at tatawid nga yan dito sa Northern Luzon or Central Luzon. Yung ating area of uncertainty ngayon, yung ating titumbukin ng kanyang center or gitna, most probably dito sa areas ng Central to Northern Luzon. So yan po yung mga provinces ng Aurora, Isabela, and Cagayan. So, mag-expect tayo ng malalakas na hangin dyan dahil possible nga umabot sa super typhoon. Itong bagyong tatawagin nating Uwan. And other than that, yung Uwan nga is Bisaya term for ulan. Meron din tayong na-expect na torrential rains, especially doon sa mga areas na malapit sa gitna ng Uwan, which would affect itong areas ng Central Luzon and mostly dito nga sa Northern Luzon. Gretchen? Alvin, napakalaki nitong parang sinasakop ng Tropical Storm Uwan, Tropical Cyclone. Halos kasing laki niyang Pilipinas. Dapat ba tayong kabahan sa dala nito na ulan at pati na rin ang hangin? Yes, Gretchen nga, itong Uwan is napakalawak. Mostly yung concentration nating mga pagulan is nandito sa Northern Luzon, Central Luzon, and most parts ng areas ng dito nga sa southern portion ng Luzon. Pero yung ating hangin is concentrated. Well, mas malapit doon sa gitna, mas malakas yung ating hangin. Pero kung papansinin nyo nga yung ating wind map and itong ating mga tinatawag na isobars, mararamdaman din po yung ating malalakas na bugso ng hangin up to mag-extend yan hanggang dito sa areas ng Visayas and Zamboanga Peninsula. Although hindi ganun kalakasan yung ating ina-expect na ulan dito sa Visayas and Palawan, yung ganitong klaseng hangin is pwede pa rin pong maka-damage ng mga light materials na bahay and yung mga maliliit na puno. And habang lumalapit tayo dun sa bagyo, so mostly itong malaking bahagi ng Northern Luzon and Central Luzon, including dito sa mga areas ng Calabarzon, Metro Manila and Bicol region, ramdam natin yung malalakas na bugso ng hangin na directly associated dito sa tatawagin natin Bagyong Uwan. And maliban nga dyan, meron tayong in-expect na mga torrential rains, particularly dito sa Northern and Central Luzon. Gretchen? So, ibig sabihin buong Luzon, Visayas, Mindanao, dapat maganda para dito, no? In short. Yung hangin natin is mararamdaman yan hanggang Visayas and Mindanao. Although hindi kasi lakas nung nasa gitna, expect pa rin tayo ng mga breezy or gusty conditions sa mga areas na yan. And most parts ng Luzon dapat maghanda sa pagdating nitong Uwan dahil nga ito ay possible umabot sa super typhoon, which is yun yung ating 185 kilometers na lakas ng hangin na malapit sa kanyang gitna.
or more than. So yun yung ating ine-expect na maximum sustained winds nitong si Uwan prior to landfall, which is yun yung tatama sa mga areas ng Northern or Central Luzon and including Cagayan. So yung mga ganyang klaseng bagyo, Gretchen, is if maaalala nyo yung bagyong Pipito, yung mga iba pang nating super typhoon is napaka-dangerous or napaka-mapaminsalang bagyo. Pumapatag po yan ng mga agriculture areas, mga natatanggal yung mga bubong ng mga malalaking buildings and gyms. Kaya if ever merong mga evacuation plans sa mga areas na directly affected nitong bagyong CO1, makinig po tayo sa ating local LGU dahil mas madali pong mas mahirap pong mag-rescue kapag nandiyan na po yung ating bagyo if currently nararanasan natin. So ngayon may time pa, bukas wala pa po yung direct effect. So by Sunday pa natin mararamdaman yung pinaka-effects niyan. So prepare tayo, mag-ready tayo, and always makinig tayo sa ating local LGU para sa evacuation plan sa inyong areas. Sa Sunday, ang pinakamalakas na na ulan na mararanasan. Tama ba? Yes, Gretchen, pagtawid nito dito sa areas ng Northern Luzon, doon natin may expect yung pinakamalakas na ulan. And kasama na rin po dyan yung malalakas na hangin natin. So by Sunday, nakadikit na yan dito sa Sunday night, Sunday hapon hanggang Sunday night, nakadikit na po yan dito sa eastern section ng Central and Northern Luzon. And doon natin ma-expect yung ating pinakamalalakas natin. So gradual naman yan. Gradual natin mararamdaman yung hangin. Unti-unti natin na mararamdaman na mas malalakas yung ating hangin. Coming Sunday night until Monday morning, doon natin in-expect na tatawid dito si Uwan sa Northern and Central Luzon. Gretchen? Meron na bang area na predicted kung saan ito magla-landfall? Sa ngayon, meron pang chance na magbago yung kanyang direction. Pero yung ating area na possible na puntahan ng kanyang center or yung kanyang possible landfall is dito sa areas ng Central Luzon, Aurora, Isabela, and Cagayan. So medyo malawak pa yung ating area of uncertainty ngayon dahil medyo malawak pa or malayo pa itong bagyo. Pero may chance pa yung umakyat or bumaba pa ng konti. So most probably may chance pa po yung bumaba. Pero again, Gretchen, not necessarily yung landfall is doon na natin mararamdaman lang yung effect nitong bagyo. Since malawak nga yung kanyang radius and malaki yung kanyang sakop na pagulan, yung ating center, doon natin nararamdaman yung pinakamalalakas na hangin. Pero yung mga karating lugar niyan is malalakas din po yung hangin, which is kung nasa super typhoon category na ito, yung mga areas na medyo malapit dito is malakas pa rin po yung hangin. So kailangan pa rin po natin maganda. Although if ever hindi man maglandfall sa inyo yung gitna or center ng bagyo, kailangan pa rin mag-prepare yung mga areas na malapit do sa or pasok do sa radius ng ating typhoon force winds dahil malalakas na hangin pa rin po yung possible na dali nitong bagyong Uwan. Alvin, nakita natin dito kay Typhoon Tino ang daming ulan na binagsak nito sa loob ng ilang araw lamang. Dito naman gaano karami ang rainfall na inaasahan natin? So meron din tayong ine-expect na malawakang ulan dito po sa bagyong Uwan dahil as you can see meron tayong mga possible na hanggang torrential rains din, particularly sa mga areas ng Northern Luzon at some parts ng Central Luzon. So magkakatalo na lang yan doon sa bilis ng bagyo natin habang dumadaan dito sa areas nga ng mainland Luzon. Si Tino kasi is papunta pa lang siya, meron na siyang dinalang mga pag-ulan. And ito naman is habang tumatawid dyan, kasama rin dyan yung kanyang mga malawakang pagulan. So, yung mga dadaling pagulan nito is up to torrential rains din. More than 200 millimeters na pagulan in 24 hours. So, yung mga ganyang klaseng pagulan is nagdudulot din ng mga malawakang flash floods and especially landslides, especially sa mga mountainous areas, sa mga areas ng Cordillera and dito sa mga Sierra Madre Mountains. So, possible po yung magdulot ng mga flash floods and landslides. Itong Cagayan area, yung Cagayan River natin dyan, may chance din po yung mag-spillover or umapaw dahil sa mga ine-expect nating pagulan dito po sa possible na pagdaan itong bagyong Uwan. So again, kaya nang binabanggit ko kanina. Alvin, kung ikukumpara natin sa Typhoon Tino, maaring mangyari din yung nangyari sa Cebu dito sa Northern Luzon. Yung may mga areas na possible po tayo makaranas ng mga ganong klaseng pagbaha. Especially itong nangyari kay bagyong Tino is kung mapapansin nyo doon sa floodings na yun is kulay brown yung tubig or putik yung tubig natin. That is a sign na flash floods yung ating mga pagulan or pagbaha doon. Nanggaling yun sa bundok yung mga waters na yun. Aside from the local flooding, yung mostly water na nangyari doon sa Cebu is nanggaling sa mga kabundukan. So dito sa bagyong Uwan, if ever meron tayong mga torrential rains dyan, possible pa rin po yan magdulot ng mga flash floods, especially landslides sa mga mountainous areas. And yun nga, yung gaya kanina,
yung mga rivers natin, yung mga tributaries natin, o yung mga outflow ng ating mga tubig mula sa bundok, is possible po yung umapaw kapag nakakaranas tayo ng mga ganitong klaseng bagyo or ganitong klaseng malawakang pagulan. Gretchen? Okay, hanggang kailan magdadala ng ulan si paano natin tatawagin? Super Typhoon Uwan? Di pa, no? Ilang araw kaya magdadala ng ulan? Yes, Gretchen. Ito ang tatawagin nating Super Typhoon Uwan. Starting Sunday, meron na tayong mga pag-ulan dito sa mga areas ng Bicol Region. Pero yung ating concentration ng pinakamalalakas na ulan, mag-start ng Sunday hapon to evening, and then tatraverse yan dito sa areas ng Northern Luzon at Central Luzon. Up to Tuesday, meron pa rin tayong mga possible na pag-ulan. Pero by Tuesday, significantly less na po yung ating pag-ulan. So from Sunday to Monday, doon natin nakikita o doon natin aasahan o doon natin matatanggap yung mga pag-ulan na mostly, o yung pinakamaraming pag-ulan mula dito sa bagyong tatawagin nga natin, Uwan. Okay, bilang paghuli, anong mga paalala mo, Alvin, sa ating mga kapatid sa mga kanilang paghahanda na maaaring gawin? Yes, Gretchen. Sa ngayon nga bagyo? is malayo pa or nasa boundary line pa lamang natin itong Uwan. Generally, yung buong bansa natin is nakakaranas pa rin ng maganda at maliwalas na panahon. So yung time natin ngayon hanggang bukas, yung ating fair weather, gamitin natin yan sa paghahanda sa possible na magiging effects nitong si Bagyong Uwan. So yung mga bahay natin, i-secure na natin, or if ever nga, gaya ng binabanggit ko kanina paulit-ulit, dahil nga sa mga areas na binabaha, if may evacuation plan po, yung inyong local LGU is makinig po tayo dyan, o yung inyong DRRMO. And aside from that, yan, mag-ready po tayo sa mga possible effects ito, like yung mga widespread floodings, widespread rains, and mga, lalong-lalo na, malalakas na hangin, dahil possible, umabot ng super typhoon category nga itong Alvin, dito sa Metro Manila, no, nabanggit po kasi Central Luzon, pero sa Metro Manila, anong epekto niyan? Gano'ng kalakas ang ulan? Okay, sa Metro Manila, by Sunday, generally fair weather pa tayo mula umaga. Meron na tayong overcast na weather dito sa Metro Manila dahil nandito pa yan sa may areas ng Bicol Region. So overcast pa lang tayo, meron tayong mga possible scattered rains. Pero again, ito yung mga lines na to, nakikita nyo yung isobars natin, ramdam na rin natin dahil medyo malawak yung circulation yan, mararamdaman natin yung breezy at up to gusty conditions dito sa Metro Manila by Sunday. Pero yung mostly concentration ng ating mga pagulan, probable pa yan mula Sunday up to, lalong-lalo na Monday yan. Meron tayong mga pagulan dito sa Metro Manila. Okay, Monday. Pero yung ating mga pagulan, hindi kasing lakas ng mga nandun sa gitna niyan. Pero again, possible pa rin yan. If ever meron tayong mga thunderstorms, meron pa rin tayong mga possible floodings, especially sa mga low-lying areas. So, ingat pa rin po tayo. Pero mostly sa Metro Manila, mas ramdam natin yung malalakas na hangin na possible na hilahin itong bagyong si Uwan habang tumatawid dito sa Luzon. Okay, maraming salamat, no? Sa iyong mga paalala, pati na rin sa iyong ulat tungkol sa haharapin ng ating mga kababayan sa darating na mga araw. We have our weather frontliner, our kapatid Alvin Pura. Maraming salamat. Maraming salamat.